Magsitayo po ang lahat. Birheng Maria, tala sa umaga, noon pa man ay tinanggihan ang iyong liwanag, nagtatakdang lulupin kay Satanas, tao'y iniligtas. Diungan naming nananambitan at ang lupang iyong tinakpan. Tulong mo'y idawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdiwang po natin ang kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Hilingin din natin ang panalangin niya upang tayo maging marapat sa misang ito kahit na papaano. Magsisimulan tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan at ang mga kasama natin sa misa ngayon. Lalo na ang mga kapatid natin nasa ibang bansa at nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Ina ng Tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya.
At ang mga itinilaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita poon, aawitang buong galak. Dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kaniyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kaniya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ngayon nga po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng birthday ni Mama Mary. Sapagkat kung ang ating sariling mga kaarawan ay ating pinagdiriwang, mas lalo natin itong dapat ipagdiwang. Lalo pat ang kapanganakan ng anak ni Maria, si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Pero alam niyo po ba na may mga kapatid tayo na tutol sa ganito? In fact, tutol sila kahit sa pag-celebrate ng birthday ng isang tao. Noong una, nagulat talaga ako kasi akala ko lahat ng tao sa mundo ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Hanggang sa may ma-meet ako na isang kaibigan, hindi talaga nagdiriwang ng birthday niya. Noong una, kinakantsawan ko, akala ko kuripot lang. Pero hindi pala talaga. At mayroon silang dahilan. Isa sa mga dahilan ay wala naman daw ito sa banal na kasulatan. Hindi sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan na magdiwang tayo ng ating kaarawan. In fact, may mga nabanggit na pagdiriwang ng kaarawan sa Old Testament, sa Genesis 40:20, yung pagdiriwang ng birthday ng isang parao sa Ehipsyo, at gayon din ang pagdiriwang ni Herodes sa Matthew 14 at saka sa Mark 6 ng kanyang birthday. Pero ang dalawang ito ay hindi naniniwala sa tunay na Diyos. So bakit nga naman daw ipagdiriwang ng taong naniniwala sa Diyos ang kanyang kaarawan? Mas lumutang patuloy na ang origin ng pag-celebrate ng birthday ay pagan.
Hindi nga naman daw nagdiwang ng birthday si Kristo kasama ng kanyang mga disipulo at maging ang kanyang mga sariling disipulo. So bakit tayo na sumusunod at naniniwala sa Diyos na si Kristo ay magdiriwang ng ating kaarawan sa mundong ito? Hindi po ako narito para pabulaanan yan, sapagkat gaya ng sabi ko, mayroon namang dahilan. Valid din naman. Pero nandito ako para bigyan ng katwiran ang pagdiriwang ng ating kaarawan in connection sa pagdiriwang ngayon ng kapanganakan ng ating mahal na ina. Katulad din ng pagdiriwang natin ng kapanganakan ng anak niya. Ang isa sa mga nakikita ko ay hindi naman din tahasang sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan na masama ang magdiwang ng birthday natin o kaarawan. Sana'y sinabi na niya noon pa man sa Genesis 40 na masamang nagdiwang ng birthday ang Pharaoh. Sana'y sinabi niya na noon pa man sa New Testament sa pamamagitan ni Kristo. Sa Mateo 14 at sa Marcos 6 na masama ang pagdiriwang ng kapanganakan ni Herodes. Hindi naman. Hindi naman. Pupwede pa na ang masama ay yung paraan ng kanilang pagdiriwang. At yun ang hindi natin dapat tularan. Ano kung pupwedeng ang origin ng pagdiriwang ng birthday natin ay pagan? Hindi ba natin pupwedeng i-adapt yan at bigyan ng makakristyano at mabuting pakahulugan? Hindi ba natin pupwedeng i-adapt yan kung makatutulong naman at lagyan natin ng maganda at mabuting kaparaanan? Kasi hindi natin basta-basta maitatama ang nakaugalianan ng isang tao kung wala tayong mas maganda at mabuting alternatibo. Lalo pat ito ay nakasanayan na ng tao. Hindi ganun kadaling gawin niyon kung wala tayong magiging alternative para doon. Halimbawa, yung nakasanayan nating kapag tayo nakapupunta sa isang hindi pamilyar na lugar at tayo natatakot, magubat, madilim, ano yung lagi nating sinasabi? Tabi-tabi po, makikiraan po, kasi baka nga daw may nuno, masamang espiritu. Nakagawian na ng tao yan. Mahirap baguhin na yan. Kung wala kang magandang alternatibo dyan, ang ginagawa kong magandang alternatibo dyan, sa halip na po na sabihin ninyo yung tabi-tabi po, kung meron man diyang masamang espiritu, ay mas makapangyarihan na di hamak ang dasal. Sabihin niyo, Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us. Kung meron mang masamang espiritu dyan, ay manginginig yan, maniwala kayo sa dasal na yan. Kaya sa sabihin ninyong tabi-tabi, binibigyan nyo pa siya ng kapangyarihan sapagkat humihingi kayo ng pahintulot sa kanya na makadaan kayo o makaihi kung saan. Diba? O halimbawa rin yung ginagawa ng iba na nagpapatay ng manok tapos nilalagay sa pundasyon o kaya yun ba yung pagpapatugo na tinatawag? Nakasanayan ng tao yan. Maraming naniniwala dyan. At hindi madaling baguhin yan kung wala kang magandang alternatibo dyan. Ang ginagawa ko dyan ay ang sinasabi ko, huwag niyong gagawin yan. Manapa, bumili kayo at magpabendisyon kayo ng mga rosaryo o kaya ng mga miraculous medal. Yun ang ilagay niyo sa pundasyon ng bahay. Sigurado, mas titibay ito. Mas maliligtas sa kapahamakan ito sapagkat ang sabi ng ating Panginoon sa Salmo, malibang ang Diyos ang siyang nagtayo nitong bahay. Ang ginawang bahay ay walang tibay. Ang sabi rin ng ating Panginoon, ang matalinong tao ay naglalagay ng kanyang bahay. Hindi sa ibabaw ng buhangin at hindi rin sa ibabaw ng pinadugong manok, kundi sa ibabaw ng bato at yun ay si Kristo. So imbis na magpadugo kayo, yan ang gawin ninyo. Rosaryo, medalyon, dasal. Yan ang gawin yung pundasyon. Hindi lang ng inyong bahay, kundi lang ng inyong buhay. Yun. Kasi again, hindi madaling baguhin ang isang nakaugalian na. Kahit pa sabihin mong masama yan o pagan yan, kung wala kang magandang alternatibo. Ganon din ang pagdiriwang ng ating birthday o kaarawan. Kahit pa sabihin at may pruweba na pagan ang origin yan, bakit hindi ba natin po pwedeng i-adapt yan kung makatutulong naman at gawin nating makakristyano ang kahulugan? Sa papaanong paraan? Eto na. Baka dito na tayo tamaan. Papaano bang nagdiwang ng birthday nila ang mga paraon ng Ehipsyo at gayon din si Herodes na pagano ay hindi naniniwala sa Diyos, kundi sumasamba lang sa mga Diyos-Diyosan. Mga Diyos-Diyos ang kanilang parang nadidiktahan. Paano sila nagdiwang? Dahil nga hindi makadiyos, walang Diyos,
Diyos-Diyosan lang, na kanila pang nadidiktahan. Abay, nagdiwang sila ng walwal talaga. Bumabaha ang alak na parang wala ng bukas, laklak ng laklak. Nagpapasayaw ng malaswa o kaya hubad. May mga gumagawa, nagsasalita ng immoralidad. Ganyan sila magdiwang. So yan ang ating dapat iwasan. Bato-bato sa langit, tamaan, makising ha. May mga nagdiriwang ng ganyan. Nagpapalabas ng malalaswa. Laklak ng laklak, ng alak, parang walang bukas. Nagpapakasagad. Yan yung pagdiriwang ng kaarawan na malapagano. Yan ang ating iwasan. Hindi nakalulugod sa Diyos yan. Gayon din naman ang pagdiriwang ng mga pagano ay yung pagtataas ng sarili. O hindi nga ba't ang mga pagano, lalo na ang mga Romano, ang mga Ipsyo, dinudiyos din ang sarili nila eh. Ganon din naman si Herodes, di ba? Mataas ang tingin sa kanilang sarili. Kaya nagdiriwang ng kaarawan, yung pagdiriwang na yon ay para itaas pa ang kanilang sarili. Para mas matanyag pa, para mas pag-usapan pa, para mas hangaan pa, para mas palakpakan pa, para pakainin pa nila ang pride o ego nila. At yun din ang ating iiwasan. Yung napakamabonggang pagdiriwang ng kaarawan na alinalang natin ay itaas ang ating sarili, ay hindi rin po maganda yan. Lalo pat hindi natin sasaliwan ng pagkakawang gawa man lang. Lalo pat ang concern natin kapag tayo nagdiriwang ay hindi natin fina-follow yung sinasabi ng ating Panginoon na mag-imbita kayo na hindi makakaganti sa inyo. Hindi man tayo mag-imbita ng mga pulubi sa handaan, siguraduhin natin na pagkatapos na tayo makapagdiwang kasama ng mga mayayaman, meron tayong part na pagdiriwang, kahit simple lang pero makabuluhan sa mga lubhang nangangailangan. Iyon ang makakristiyanong pagdiriwang. Hindi yung basta sa sarili lamang. Kaya nga po ako, personally, nang ma-realize ko yan. Kapag ako ay naimbitahan na magbigay ng mensahe sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, lagi ko nang sinasabi, kung hinahangaan ko man yung nagdiriwang ng kaarawan sa ganda niya, sa kagwapuhan niya, sa kakisigan niya, sa karir na niya, sa mga pangarap ng naabot niya, sa ganda o ano pa mang maganda tungkol sa kanilang pamilya, lagi kong sinasambit ang Diyos. Lagi kong binabalik sa Diyos. Kumbagay, purihin ko man siya, sisiguraduhin ko na sa mensahe ko, ang mas mapupurihan, ang mas dadakilain ay ang Diyos. Sa simpleng mensahe, pinipilit kong imulat ang mga mata ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan kasama ng kanyang mga bisitang nakikipagdiwang na ang lahat ng ito ay wala kung hindi tayo pinagpala ng Diyos na makapangyarihan. Iyon yung makakrisyanong pagdiriwang ng kaarawan. Yung ibalik natin sa Diyos ang kapurihan. Kaya nga, alam po ninyo, yung simpleng pagdiriwang ng kaarawan, magsimba lang, ay more than enough na yan. Yun talaga ang tamang pagdiriwang. Yung pasalamatan mo ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng buhay sa iyo, na siyang naging buhay mo sa loob ng maraming taon na nakaranas ka ng mga kamatayan sa buhay mo dahil sa mga problemang iyong naranasan. Yun ang pinakamagandang pagdiriwang ng kaarawan. Siya'y ating pasalamatan. And that is why minsan naaawa tayo, di ba? Halimbawa sa mga nakikita sa CCTV o kaya na-film na mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na mag-isa, na may cake sa harap nila, sila lang din ang kakanta para sa sarili nila, kaya maaawa ka. Sasaluhan mo siya sa pagkanta, sasaluhan mo siya sa pagdiriwang niya, kakausapin mo siya. Paano kung sa pagdiriwang nung may kaarawan na yon, nakagaling na pala siya sa simbahan, sineselebrate lamang niya ang kanyang kaarawan ng mag-isa for some reasons we do not know. Paano kung yung simpleng pagdiriwang na yun ay makabuluhan sapagkat sa kanyang pagdiriwang pinapupurihan niya ang buong may kapal, kaya kasama niya ang buong hukbo sa kalangitan, ang mga anghel na sa kanya nakikipagdiwang. At syempre kasama ang Diyos na kanyang pinapasalamatan. Hindi kaya mas maganda pa yung pagdiriwang na yan sa nagdiwang ng kanyang kaarawan ng bonggang-bongga pero walang ibang inintindi kundi itaas lamang ang kanyang sarili. At pakisamahan lamang yung mga mayaman niyang bisita na makagaganti sa kanya. Sa mata ng Diyos, sa totoo lang, mas kawawa yung pagdiriwang na yan, yung bongga pero makasarili lamang. Tingnan po ninyo yung pagdiriwang natin ngayon ng kaarawan ng mahal na ina. Kung tayo man ay nag-encourage na mag-alay ang tao sana ng cakes, hindi naman yan para sa kanya, kundi para sa mga minamahal niya. Sino bang minamahal ng mahal na ina? Tayong lahat. Pero particular, syempre,
tinutunghayan niya yung mga mahirap, yung mga aba. Hindi nga ba't ang mahal na ina, sa lahat ng kanyang pagpapakita, nagpapakita siya sa mga aba, sa mga bata, sa mga mahirap lang? Oh yeah. Kaya doon natin sa kanila natin ibibigay ang mga birthday cakes na iaalay natin sa kanya. Lalo pat, sinabi niya, di ba? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Mula ngayon, ang pangalan ko ay magiging dakila. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Diyos na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kaya ngayon, ang kanyang kaarawan ay ating pinagdiriwang, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos para sa kanya. So walang masama na magdiwang ng kaarawan kung kalugod-lugod naman sa Diyos ang paraan. So ano ang hatol dyan? Dapat bang magdiwang ng kaarawan? Bahala kayo, trip-trip lang yan. Hindi, ang punto ko ay ganito. Ano ba ang sabi sa atin ni San Pablo sa 1 Corinthians? In whatever you do, kumain ka man o uminom ka man, ano man ang gagawin mo, do it for the glory of God. So yun din ang sasabihin ko. Magdiwang man tayo ng kaarawan o hindi, do it for the glory of God. Kapag nagdiwang tayo ng kaarawan, siguraduhin natin na ang Diyos ang siyang mapapapurihan, kaalinsabay ng pagtulong sa mga nangangailangan, sapagkat yan ang makalulugod sa Diyos na pagdiriwang ng kaarawan. In connection with this, huwag mong pipintasan yung mga hindi nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lalo pat meron naman silang magandang dahilan. On the other hand, kung hindi man tayo magdiriwang ng kaarawan, siguraduhin natin na yung dahilan natin ay kalugod-lugod din naman sa Diyos. Huwag yung maging dahilan natin ay yung pulaan lang yung iba dahil iba yung paniniwala natin sa kanila. Papaano kung nagdiriwang sila ng kaarawan na kalugod-lugod naman sa mga mata ng Diyos na makapangyarihan? Diba? Huwag nating pipintasan. Sapagkat ayaw nating papurihan ang ating sarili. Gusto natin siguraduhin ang Diyos lamang ang mapapurihan natin sa ating buhay. O kaya ay yung maging detached tayo sa mga material na bagay dahil naniniwala tayo na hindi sa buhay na ito ang tunay nating tahanan, kundi yung tahanan natin sa kalangitan. So, anuman ang gawin natin, yung magdiwang tayo o hindi ng kaarawan, basta ang mahalaga, iyan ay para sa higit na ikadarakila niya. Siya ang dapat na umangat at hindi tayo. We should never forget that. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang imposible sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutulog. ay magagawa ang Diyos. Alam kong diringin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya. ringin ng Diyos ang samo. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat anak niya. ringin ng Diyos ang samo. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat sa buhay na ibinigay mo sa akin at sa buhay na patuloy mong ibinibigay sa akin. Salamat sa paggabay mo sa akin, sa pagtulong mo sa akin, sa pagmamahal mo, sa kabutihan mo sa akin. Ito nawa ay huwag mawala sa aking isipan at sa aking puso na lagi dapat akong tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Ito sana ang maipakita ko rin sa aking buhay na kung ano ako ngayon at kung ano pa ang mga maganda na mararating ko. Ito ay dahil sa kabutihan mo. Huwag po pong mapapayaan na ako'y mawalay sa iyo.
Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo papabayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa iyo. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring huwag kang mapagod na maging biyaya sa tunay ng ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. May magandang plano ng Diyos kung bakit kanyang buhay at patuloy na binubuhay. Kung lalapit ka kay Jesus, alamin mo yun. At sa tulong ng Diyos, iyak ka mag-isyo. Hindi ka papapayaan ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapala ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na ililuwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpagganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan namin. Sapagkat siya, si Jesucristo ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang pagsilang ng mahalay na ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Ngayon din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kasi sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumauna. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay. Purihin siya. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay. Upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinapagsalo-salo mo sa piging na banal sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Birheng Mahal na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukhang liwayway ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandaang loob mo ay nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumata. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyan, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat,
at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lason at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang palit kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na sa mga kasama nating nagdiriwang ng banal na misa na nasa ibang lugar at nagsisika para sa kanilang pamilya. Ang laso po na ito ay para sa inyo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasamang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig na walang kapantay. Bakit sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging naisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis. Pagsindang sa nalinis, sa'yo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal.